Hello guys, good morning. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Mga katubig, mga ka-business dyan. Ako nga po pala ay gumagayak na at papasok na po sa ating water refilling station. Ayan po, naglalagay po ako ng cover sa aking braso. Gawa po ng mainit sa labas. Nga po pala ako po ngayon ay kasama ni Michael sa biyahe at si ate naman po ngayon ay rest day. O ate, magpahinga at mag-relax ka lang dyan. Alam mo na. At ayan na nga po. At kukunin ko na nga po ang aking abasto, ang aking mga kararaulan. At syempre, ako po ay papasok na. Tara na po. Pero kahapon pa lang po ay napansin ko na ang ating sasakyan parang may kakaiba. Parang malambot po yung dalawang gulong natin sa hulihan. Kaya po pinacheck ko po kay Michael para ma-confirm natin kung yung labot po kahapon ay hindi nagbago. At na nga po at napansin ko na talaga pong may kalambutan. Kaya naman po hindi po ako papayag na makakabiyahe kami na ganyan po flat po ang gulong namin bago bumiyahe. Kaya magbabaka sakali po kami na meron na pong bukas na vulcanizingan. Sa totoo lang po, ito po ang hirap sa ating mga nagbibiyahe. Hindi po natin masasabi ang sitwasyon, di po ba? Kaya po unang-una, dadasal po natin sa Panginoon na ingatan niya tayo. At siyempre, kasama na din po na tayo ay mag-iingat, no? At kasama po dyan ang ating sasakyan na ating pong aalagaan. At titingnan din po bago po tayo sumakay at patuloy na maghanap buhay. Kaya nga po iyan po ang isa sa nakakatakot na sitwasyon na hindi namin mamalaya na siyempre po malambot ang gulong natin. Hindi po natin masasabi, hindi na kaya ang bigat, bigla po yung huminto. Kung sana po ganun lang, hindi po ba? Kung sana po hinto ng ganun lang, paano po kung may mabilis tayong kasunod? Hindi po ba? Makakadamay pa po tayo. Kaya po lagi kong sinasabi kay Michael na titingnan niya bago kami sumakay at patuloy na magbiyahe. At yan po delikado. Sa mga driver po dyan, makipagtulungan na po kayo na wag na nyo pong hintayin na sabihan pa po kayo ng mga boss nyo na tingnan ng sasakyan. Sa inyo pa lang po, alamin nyo na, tulungan po tayo. Ayan na nga po at nandito na tayo sa vulcanizingan at bukas pa po pala at makikusuyo po tayo kay kuya na bombahan na po yung 3 gulong natin. Ayan po, si Ugi, bumaba na naman po. At may commercial pa po yung dalawang magkapatid na to. Hindi ko po malaman kung ano po talaga ang sitwasyon ni Iggy sa kanyang buhay. O masayahin lang po talaga. Ayan po si Kuya at binobombahan na nga po ang gulong natin. At sana po magiging tuloy-tuloy na po ang pagbibiyahe namin. At yung tigas po ng gulong na yan tumagal po hanggang sa matapos po ang biyahe namin. At dinamay na po ni Kuya yung unahan. At nasa ganun po, dire-diretso kami. Ayan po, at kami papaling na. At pipick up na po muna kami ng galon, At umaga-umaga po. At eto na nga po, nakakuha na nga po kami ng basyo. At pinibilang po ni Uge. Nasa ganun po, alam niya ang isasakay niya doon sa aming sasakyan. Sa isa po niya yung ilalagay, At syempre po kami aalis na sa aming pagbibiyahe. At eto na nga po, si Michael, lagi ko po yung kinakausap at dinadaldal habang kami po ay nasa loob ng sasakyan. Nang sa ganun po ay hindi siya antukin. Hindi po ba, minsan kung kailang mainit at saka po nakakaantok po talaga. Yan po ginagawa natin na sa ganun hindi siya mapikit. Delikado rin po yun. Kaya isang tip din po na ang mga driver natin kakausapin natin o konting pakit lang po. At eto na nga po tayo sa ating water refilling station. At kasalukuyan po ay magbibigay na po tayo ng basyo sa ating kay ate at saka kay Dichi po at saka po kay Sanse. Sila po ang tagahugas ngayon. Sila po ang mag-asama ngayon. Kaya hindi ko po muna pasasayahin silang dalawa dahil kami po muna ni Michael ang magka-tandem ngayon. Ayan po ang nakuha namin basyo. At ayan po si Sanse, kasalukuyan po na pinoporma na ni Michael ang galon. At siya naman po niyang kukuhanin yan. At sila po tagahugas ngayon ni Diche at saka po si Sanse. Po? Ayan. At syempre po, ito na nga po ngayon ang aming ibibiyahe. Yung nabalot po nila kaninang umaga na mas maaga po sila dyan. Kaya po sa ngayon, yan po muna ang ating di-deliver sa ating mga customer. Yung nakuha nila po na yan. Yung nakuha po namin kanina ay mamaya naman po namin i-deliver pagka nahugasan na po nila at nasabunan. Sa ngayon po, ito po muna.